dahil sa kasamaan ng ugali ng isang tao, binisto ng kaibigan mo ang mga kalokohan nyo dati. Ayan, etong vlog na ito ay pag-uusapan natin itong si Anjo Iliana na binisto itong si walang iba ang Senate President na si Senator Tito Soto, na meron pa pala itong kabit na naniniwala ang taong bayan na itong mga sinasabi nitong si Anjo Iliana ay siguro sikreto ito nila. Pero ngayon ay hindi na magkaayos yung dalawa, ay binisto na ang lahat. Okay? Sa video na ito, ipapakita natin, ipaparinig ko sa inyo mismo galing sa bibig nitong si Anjo Iliana patungkol po dito sa issue ngayon ni Senate President Tito Soto. Gaano ba yan katotoo na meron kang kabit, Tito Soto? Gaano ba yan katotoo na matagal na po ito na hindi ito nalalaman ng publiko? At heto pa, hindi lang ito tumatakbo sa pangalang Senate President. Nagsalita na rin itong si Anjo Iliana, ipapakita ko rin dito sa vlog natin, na nag-react na po siya dito kay Bongbong Marcos. Siya po ay very concerned about the taong bayan na para naman ay tumaas-taas yung rating mo, magpa-hair follicle test ka. At heto pa ang matindi. Sinabi na lahat ni Anjo Iliana patungkol sa kanyang pagkadismayad dito sa administrasyon Marcos. Okay? Lahat ng yan ipapakita ko sa inyo at ipaparinig ko sa inyo at magre-react po tayo. Okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin muna natin pakinggan itong ano tawag dito? Wait muna, parang nag-isang ano ako ano ko yung audio ko muna. Ayusin ko muna yung audio ko. Ayan, left and right. Ayan. Okay, unahin muna natin itong tinatawag natin ditong teka. Advanced audio properties. There's something wrong about my microphone Teka muna. Yung left and right ko, siguro hindi pa Parang isang channel lang ang parang namonok siguro ito. Properties. Check, hey. Sound check, hey. Sound check, hey. Ito. Okay, so unahin muna natin itong kay yung reaction niya patungkol kay Bongbong Marcos. Ito, panoorin po natin. Siguro kasi po ang baba na po ng ng trust rating. Baka pwede naman, Mr. President, ay Ito itong si Anjo Iliana, bihira lang ito na mag-comment. Bihira lang ito
magsalita sa social media. Pero ngayon, tingnan nyo, nag-iingay na ngayon, nagsasalita na ngayon. Meaning to say, napuno na rin siya sa administrasyong Marcos. Sabi ng iba, nag-iingay lang yan kasi tauhan yan ni Jinggoy Estrada kasi he is part of the office of Senator Jinggoy Estrada. Pero I think na tapos na yung contract siguro niya, no? Wala na siguro siya sa Senado. I don't know sa status ngayon niya, pero yan ang argumento ng iba. Pero sa akin naman, ang tingin ko dito, nagsalita na itong si Anjo kasi hindi niya mapigilan talaga ang kabalastugan nitong administrasyon na ito. Ang tawag sa ganun, follicle? Follicle ba tawag doon? Test? Hair follicle test. Yung drug test. Baka pwede na po kayo magpa follicle drug test. Hair follicle test. Kasi kung hindi naman talaga kayo gumagamit, maganda ipakita sa taong bayan. Kasi ang tao... di ba? Pareha kami ng argumento ni Anjo Iliana Kung wala naman talaga kang if sa tingin mo malinis ka, ipakita mo sa taong bayan, di ba? That's part of your mandate bilang presidente na hindi mo sana lokohin ang taong bayan. Di ba? Why would you hide your real kung gumagamit ka ba o hindi? Di ba? Ipakita mo na malinis ka. Tawag nga sa inyo ng taong bayan dahil nga panayang ngiwi po ng bibig nyo, Mr. President. Konbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Kaya nga... di ba? Sino ba namang hindi magdududa sa mga kangiwi-ngiwi mo dyan? Na yan naman talaga ang mga signs, ika nga, no? Ang isang taong gumagamit. Baka naman pwede, Mr. President, magpa follicle hair follicle test. Follicel. Tama, follicle. Baka pwedeng so yan ang unang banat niya kay Presidente Marcos, ha. Ito yung pangalawa, pakinggan nyo. Matay na daw lahat ng kurakot. Ang tindi nun. Nagre-react siya dito sa isang Cara David, no? Kasi sa birthday ni Cara David, sinabi ni Cara David na mamatay na lahat ng mga kurakot sa gobyerno. Natatawa na lang itong si Anjo Iliana. Ito rin reaction niya. Baka magkatotoo. Kaya nananawagan ako kay Miss Cara David. Sa susunod na birthday mo, iba na lang hingin mo. Wala ni isa namatay. Nakatakas. May mga nakatakas. Pero walang namatay. Kaya sayang naman yung birthday wish mo. Sana mamatay lahat ng kurakot. Pero makikita mo yung galit ni Cara David. I'm sure sa buong Pilipinas, yan na rin ang sigaw nila. Yan na rin ang sentimento nila na Tama. ano ba itong nangyayari sa bansa natin na nagiging kurakot country, di ba? Tapos yun nga, habang tumatagal, talagang si President PBBM, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Lagi kang naguhugas kamay. Ano may yung commercial na nag-save ba? Nakakahiya ito kay Bongbong Marcos. Sabi ni Anjo Iliana, ikaw ay pinakamalinis na presidente kasi lagi kang hugas kamay. Actually dinadaan yan sa biro ni Anjo Iliana pero may point siya. Kahit maghapon, malinis pa din. 99% germs. Tanggal. Puro ka hugas kamay, Mr. President. Meron ka pang ilang oras na, ilang araw, ilang linggo para baguhin yung style mo. Magsalita ka naman, magpakulong ka. Ayaw talaga
Kaya ba? Parang wala akong kinalaman dyan. Yun ang ginagalit ni Chavit eh. Sinasabi niya, command, responsibility. Sabi niya, pwede ba naman walang alam yung presidente sa mga nakawan ng... Totoo naman, di ba? You have all the intelligence funds. Ikaw lang ang may intelligence funds sa ganyang kalaki. Don't tell... Ito, pinag-usapan niya dito, yung confidential intelligence funds ni Bongbong Marcos. Bilyones kasi yung intelligence funds ni Bongbong Marcos. Yan ang hindi ko maiintindihan dito sa mga dilawan na ito. Nag-iiyakan sila sa 125 million confidential funds ni BP Sara. Pero, wala naman silang kuda dito sa bilyones na confidential intelligence funds ni Bongbong Marcos na hindi alam kung saan nagasta. Hinahanapan ngayon ng resibo ng taong bayan. Walang maibigay. Magbigay na kayo. Di ba? Kayo mga dilawista. Tinio. Yan. Si Tinio, si Franz Castro, yung si Baklang Manuel, si Aklang Ngiwi, yung mga lagi ninyong pinag-iiyak dito sa confidential funds si VP Sara. Sige nga, magreklamo kayo dito sa bilyones na confidential funds ni Bongbong Marcos. Kasi napaghalataan na kayo na yung mga iyak ninyo kay VP Sara, pamumulitika. Halatang halata na takot kayo ni VP Sara na maging presidente sa 2028. Kasi kapag si VP Sara ang mapresidente sa 2028, goodbye na naman yung mga alaga nyo sa bukid. Wag na tayo magbulahan. Hindi mo alam kung sino mga nagnanakaw at hindi maganda kasi yun, Mr. President. Sasabihin mong hindi ko alam kung si wala akong pakialam dyan. Lagi yung sinasabi. Talagang siya talaga ang balikan ng taong bayan. Siya yung pumirma sa biggest corruption budget na nangyari. Sabi pa nga niya, binasa ko ito. Halos 5,000 pages, blah blah blah. Nagmamayabang pa yung bangag. Yun pala, kung totoong binasa mo yun, hindi sana nagkaroon tayo ng kalakihang korupsyon. Ano ka ngayon? Babalikan ka ngayon ng taong bayan. Naghugas kamay. Panay safeguard. Ilan ang watcher Thank you, 1,200 viewers. Dami. Kayo ba? Sangayon kayo? So, yun po ang komentaryo ni Anjo Iliana sa kay Bongbong Marcos. Galit na ito Bihira lang ito magsalita Kasi ang utak nito ni Anjo Iliana artista na puro biro lang sana ang buhay nito Yung nagjo-joke lang ba, no? Palabiro nga. Pero pansin mo, nakialam na rin sa panawagan ng taong bayan kasi hindi na nagugustuhan. 'Di ba? In-appreciate pa nga niya si BP Sara at si Tatay Digong ito. Dito naman tayo sa kabit issue nitong si Tito Soto. Ito, pakinggan natin itong si Anjo Iliana. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan. Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa iyo, Tito Sen? So, ito maraming nagsasabi, bakit ba nagsasalita ngayon si Anjo Iliana? Kung totoong may kabit itong si Tito Soto, baka siniraan lang ni Anjo Iliana itong si Tito Soto. Ako, duda ako rito magkaibigan yan Itbulaga, Dabarkad sila, di ba? So siguro, sa kasamaan ng ugali nitong si Tito Soto, meron silang hindi pagkakaunawaan itong si Anjo Iliana. Sa mga nagbabash kay Anjo Iliana, nasasabihin ano yan
Lumang artista na yan. Hindi pa ito palumaan na pagka-artista. Ha? Hindi po ito palumaan. Ang pinag-usapan po natin dito, public figure na merong ginawang masama behind sa kanyang itinatago na mukha. Okay? Kasi nagpo-project siyang mabait, makadiyos, kung ano-anong mga sometimes, no, sa kayabangan nila, no, meron talagang isang taong magsasalita. Kung sasabihin nyo, hindi naman, nagsisinungaling yan si Anjo Iliana. I don't think Anjo Iliana ay magsinungaling. Kasi, matagal na to eh. Matagal na itong kaibigan nila. Matagal na silang katrabaho dyan sa Itbulaga. Matagal na ang kanilang pinagsamahan. Ngayon lang siya maninira? Hindi naman siguro. Talagang binulgar ito ni Anjo Iliana dahil sa galit niya. So, deserve mo yan, Tito Soto, na i-booking ka. Kasi, siguro, kung ano-anong ginawa nyo kay Anjo Iliana, nagalit na ito. Hindi naman siguro basta-basta itong manira sa inyo. Kung hindi totoo ang mga pinagsasabi niya. Di ba? Ito pa. Yes, good morning at ano pa yung buko. Nagbe-breakfast ako at Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Nag-claim siya na bumabayad raw ng vlogger itong si Tito Soto at siniraan itong si Anjo Iliana. Kaya ngayon nag-iingay siya. So, siguro panlaban rin niya ito, no? Dahil siniraan mo ako, ibubuking ko ngayon yung mga kabalastugan mo. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Grabe. Okay ba sa iyo, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Pinalakad mo sa akin? Dapat na malaman ito ng taong bayan talaga. Kasi pamilyado ka eh. Mo lang, Tito Sen, at ko na. I-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. I think 2013 I think senator na siya doon eh. Senator na siguro siya doon sa 2013. Not so sure pero hindi niya sinabi ni Anjo Iliana ang pangalan ng kabit. Okay, hindi niya I don't know kung hindi ko alam kung tunay na pangalan itong binanggit niya o nagbibiro lang itong si Anjo Iliana dito sa last video na ipapakita ko sa inyo kasi binanggit na talaga niya ang pangalan ng kabit. Pero walang apelyido. Okay? O baka nickname lang ito, hindi natin alam. Pero kayo nang humusga. Okay, bakit nasabi ito ni Anjo Iliana? Ito, i-play natin Yeah. Yun. Ito na at sasabihin ko na ang kabit ko, ang pangalan ng kabit ay walang iba. Ito na. Video natin. Naman para magamit nila. Ito na, sasabihin ko na. Doon sa mga nanonood niya at nire-record to. Sasabihin ko na po yung kabit. Once and for all. Ngayon ko lang, isang beses ko lang sasabihin to para tapos na, okay? Sige. Yeah. Salamat kay Senator Andres Jose. Yan kasi yung pangalan ko Andres Jose. Ang pangalan ko Andres Jose kaya Anjo. Andres Bonifacio at Jose Rizal. Yan. Yun.
Ito na at sasabihin ko na ang kabit ko, ang pangalan ng kabit ay walang iba. Ready na kayo ha? Ready na kayo? Ang pangalan ng kabit ko ay Mitch. Mitch. Mitch ano? Mitch. Mitch lang. Marunong rin itong si Anjo Iliana. Baka takot rin siya na sabihin yung full name. Baka makasuhad siya, no? Baka yun ang intention niya na hindi niya ibigay lahat ng maka-nickname ito. Di ba sabi ko sa'yo, 3 yun. Oo nga pala. Yung Ano pa isa, yung dalawa? yung isa Mitch. Yung isa Pookie Sam. Walang iya. Balik tayo sa TV. Teka, may isa pa, may pangatlo pa. Yung pangatlong kabit, ang pangalan po tago na lang natin siya na tago na lang natin siya sa pangalan single mom. May clue na kayo ha? Single mom yung isa. Ano mga yun? Natawa ako kanina dun sa Sabi ko nag-usap kami ni Bossing, ceasefire muna, pero natawa ako dun sa nag-1,000 do. Okay. 1.1 kamo. Oo Natawa ako dun sa pahayag ni Tito Sen. Sabi, wag niyo pakinggan yan si Anjo, nagpapasikat lang. Tito Sen, hello, kumusta po? Opo, nagpapasikat lang po ako, papapansin. Nagpapapansin. Gusto ko kasing sumikat po. Imagine ha, matagal na silang kaibigan sa Itbulaga. Sabi ko nga, nirerespeto pa nila itong mga malalaki, Tito Vic and Joey. Diba? Kasi sila yung mga host doon na medyo level 2, no? Mga surrounding the Tito Vic and Joey. Pero sa sobrang respeto nila dito sa tatlo, di mo akalain na ganito na po ang banat niya, ha? So, nafe-feel ko, matindi talaga ang galit niya dito kay Tito Soto. Sen, ano po kasi, laos na po kasi ako, kaya nagpapasikat na lang ako, kaya pasensya na, Tito Sen. Papasikat lang. Yun, Pinay in Austria. Bakit naman? Sino? Pinay in Austria. Gifter to Inaantay ko si Pinay Vlog Pinay Vlog. Dami naman kasing Pinay Naalala mo yung sabi kong picturean mo na bibigyan ako ng maraming gifts? Tinave mo ba? Ano bang pangalan niya? Sinend ko nga sa'yo. Sa TikTok ito Napin ko nga ulit. Wala pa ba subukan mo nga si white lady. Hindi ko ma-chat kasi gamit mo naghahang Gamit mo yung account, naghahang, hindi ko Anyway, gising na yung mga taga-Europe. Ito na. Gising na yung mga taga-Europe. Ito po at anahin natin. Ito na po mga kaibigan. Okay. Okay. Ito na at Boss Anjo, nasirahan ka na ng bait.
Opo, nasiraan ako ng bait kasi hindi ko maintindihan kung bakit ang naninilbihan sa bayan natin, bukod sa magnanakaw, rapist. Hala, Hindi ka grabe. ba masisiraan ng bait nun? Ano nangyari sa bansa natin? Bakit ganun? Grabe, no? Ayan. Naniniwala pala itong si Anjo patungkol doon sa issue ng Pepsi Paloma. Okay, nag-aantay ang 1.1. Ako yung Pepsi Paloma issue ni Tito Vic and Joey hati ako doon Kasi wala namang makapagpatunay na totoo yun At wala na rin na makapagpatunay na ginawa talaga yun. So, kailangan natin ng ebidensya Okay, Pero ewan ko sa inyo sa mga audience, hindi man siguro, kasi ako po, evidence-based po ako. No? ano po at Kaya nga, itong sinabi niya may kabit-kabit, no? Malaki ang chance na maniniwala ko sa mga kabit-kabit na ito. Kasi sa kanilang trabaho bilang artista sa entertainment industry, nangyayari talaga yan. Pero, kailangan pa rin natin ng ebidensya. Ewan ko lang kung merong pinanghahawakang ebidensya itong si Anjo Iliana. Okay? Yun ang sa akin ngayon. Pero, bina-vlog natin ito ngayon kasi itong si Tito Sen, public figure. Nagpo-project na mabait doon sa Senado. Tapos meron ka palang ganitong mga issues. Di ba? Hindi maganda. Meaning to say, hindi ka po good role model sa mamamayang Pilipino. So, patunayan mo ito na hindi ito totoo. Paliwanag dapat niya ito, di ba? sasabihin ko na po. At pati sa mga text ko, marami nagtatanong kung sino daw po yung kabit. Okay, sasabihin ko na kung sino yung kabit ko, mga kaibigan. Ready na ba kayo? Second time around. Okay, sasabihin ko na yung kabit, pero antayin ko muna mag 2,000 mag 2,000 yung atin audience para isahan na lang. Oo, tama. Ayan, 1.2 na. Sige, paakyatin niyo pa. Sasabihin ko na po kung sino yung ang kabit. Yeah, sige. May 700 pa. Pwede na siguro yan, 1.2, no? Pwede na. Pwede na. Sige. Okay, may marami naman dyan naka-video para... Si J. Cool. Wow. J! J. Cool. Nagdaratingan na sila. Mr. J, how about some giraffe, Mr. J? Nag-aabang tingdo si J. Cool ng chismis Jay, sasabihin ko na ngayon, nabigyan mo lang ako ng giraffe. Sasabihin ko na yung una. Kung sino yung kabit. Sige na, at giraffe lang, giraffe. Yan. Mr. J, ito na, sabi, ang tagal naman. Ito na, sasabihin ko na nga. Nag-aantay lang ako ng giraffe. Kung gusto nyo, 1.4 na po ang nanonood dahil naantay na. Ito na po, sasabihin ko na. Okay, ang kabit po ay pwede po bang magbigay kayo ng dito, mga gifts. Alangan namang ganun-ganun na lang Oo. yung buhay ko ay marami nagte-text sa akin, sabi mag-ingat na ako, baka patayin ako. Yan, totoo yan. Ang hinihingi ko lang naman giraffe. Tsaka kailangan ko ng getaway car, yung jeepney. Jeepney. Kaya asan na ba si J Cool? Bakit hindi lang jet? Baka mabilis yun. Makakatakas ka agad. Bebs, baka pwede naman humingi sa'yo ng jeepney para makatakas ako pag ako po inassassinate. Yan. Dahil yung bubulgar ko ngayon, yung una, yung unang kailangan ko ng getaway car.
Oh, sabi naman ni Kimi, mukha daw akong pera. May iba akong pera, ang hinihingi ko, Gifts. Oh. Anong gift? Gift? Wow! Si J. Cool! Saan? Si J. Cool, nagpapakita ng gift. Giraffe! Hindi nga. Oo nga! Hindi ko nakita. Hindi ko nakita eh. Nagbabaygon ako dito eh. Dapat tinignan mo. Sorry. Pasensya ka na, J. Cool. Baka, Sige pa nga, J. Cool. Hindi daw nakita. Swerte mo dahil sa'yo malalaman ng 1,600 na. 300 na lang. Pa 2,000 na. Okay, ito na po. At pag umabot ng 2,000 yan, magbigay lang kayo ng lion. Sabihin ko yung 3. Oho, ang dami naman nun. 3. Sabay-sabay na. Sabay-sabay na. Sige. Okay, antay ko lang mag 2,000 tsaka yung kahit wag na umabot, 1.7 ang daming camera na naka-video. Oo, naka-video ba? Yeah. Batiin mo na natin yung mga naka-video. Recorded na naman. Batiin ko lang sila. GMA7, Billionaires. Nakabang sila eh. Kasi pag may binitawan akong pangalan dyan, unahan na yan. Sila maglalabas doon. Wow, Bebs. Wow, binigyan niya ka. Love you, Bebs. Pero Bebs, yung getaway car kasi hinihingi ko, jeepney eh. Kaya Bebs, baka pwedeng sasoli na namin yung tricycle. Jeepney po ang kailangan natin. Kaya 1.8 na po at jeepney lang po. Pag sinabi ko kasi ito, yung unang bae, ang problema niyan, baka i-assassinate po ako. Isipin mo, 1,800 ang nakaabang na camera. Kaya ako po ay nakikiusap. Pwede po kayong mag-donate ng jeepney at train. Yan, mabilis yung train. Mabilis yung train. Kaya ito na po. At sige na po, para masabi ko na yung unang pangalan, may mga dalawa pa. 3 lahat to. Train lang po, train. Dapat TikTok Universe? TikTok Universe? Hindi, masyadong mahal yun. Ano na yun? Pag ano na yun, hindi na kabit ang kailangan i-expose nun. Okay. Ano na, yung naanakan. Naanakan? Yan, malupit. Ano na yan, TikTok Universe na yan. Okay, 1.8, malapit na mag 2,000. Nag-aantay lang po ako ng getaway car na jeepney. Kasi mabilis yung jeepney. Ngayon, kung talagang may concern kayo sa aking buhay, baka pwedeng bigyan niyo ako ng yung jet plane. Yan. Para kung si full tank yung jeepney at kotse yung humahabol. BBC. CNN, BBC. Big Black channel. Binago na. Iba na eh. Kasi sa England, BBC, the British Broadcasting Company. Pero since nasa Pilipinas sila, hindi nila pwedeng gamitin yung British Broadcasting. Copyright. Ang ginamit na lang nila is Big Black Channel. Kanina 2,000 to, ba't 1,900 na lang? Nag-aantay. Siguro, akala nila, nagbablap ako. 1,800 na. Yan, nako. Inaantay ko yung jeepney para makatakas ako Ayan, 1,900 na naman. Hindi sila naniniwala. I-announce ko na po at ang i-announce, Buboy, thank you. Ayan po, palakpakan natin. Andito po si Buboy Gorobilio, ang aking kaibigan. Thank you. Siya po yung kumanta ng Batang-bata ka pa, kailangan malaman at intindihin sa mundo.
Yan ang totoo. Uy, thank you, Dice. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang paraiso lamang. Paraiso lamang. Okay, ito na po. Natin mag 2,000 dahil ay, nag 1,800 na naman eh. Sasabihin ko na yung unang pangalan ng kabet at wala pa eh. Okay, ano na lang, mahal ba yung jeepney? Hindi naman. Oo mura lang yun eh. Oo. Yung tren, ano mas mahal? Tren, jeepney. Titignan ko nga sa listahan. Kaya tinan mo nga yung mga hindi pa natin nahihingi Oy, masarap to. Masarap to. Ebi tempura. Wow. Sarap kainin yan. Oy, 900 lang yung train. 900. Ano yung magkano ba yung yung Universe? Ha? Yung pinakamahal, magkano? Pinakamahal? 45,000. Ano nga yun? TikTok Universe. Yung ba yung napanood natin na TikTok? Yes. Yung may mga sumasayaw-sayaw. Okay, sige, mabuti pa ito na. Sasabihin ko na, Bebs. Yan, si Bebs. Bumigay yan. Okay, ready na kayo. Ito na po yung sasabihin ko na, as I promise, sasabihin ko na po yung unang kabit. At ang pangalan niya ay si Rudolph. Rudolph? Lalaki? Pwede. Hindi, may mga animals kasi na Rudolph, may lalaki. Si Rudolph, siya po yung kabit na nakakabit dun sa sleigh ni Santa Claus, di ba? Oo, tama. Yung humihila. Oo, siya yung humihila. Kaya siya po yung kabit. Kaya pala kabit. Okay. Buti ba kantahin natin? Rudolph the red-nosed reindeer has very shiny nose, and you ever saw it, you it goes. All of the other reindeers used to laugh and call him name. They never let Rudolph join in any reindeer game. Yun. Yan ang unang kabit, si Rudolph. So, ngayon, alam niyo na. Wala pa rin nagbibigay. Parang Joy yung nasabi. Ano nga? Hindi, mga 1:30 to eh. Alam ko, dumarating 1:30 sila eh. 30 minutes pa. 30 minutes pa. Ang maganda nito, kasi nga yung mga basher, hanggang lang sila, 12:30 binabayaran. Okay na. Kung napapansin nyo, wala na po sila dito dahil ang bayad nila hanggang 12:30 lang ng gabi. Kaya, let's rejoice. Kausapin ko ito si Sige. Travel at RN Sheng USA. Yung buhay ko ngayon marami nagtatawag sa akin, mag-ingat daw ako kasi yun nga, baka i-assassinate tayo kasi yung mga ibubulgar natin. Yan, binulgar ko na yung isa, si Rudolph, the red-nosed reindeer. At bumaba, 1.6 na lang yung nadismaya. Sige na, sasabihin ko na yung pangalawa. Yan. Bago ko sabihin yung pangalawa, asan na si yung nagbigay ng giraffe? Si Cool J. Okay, Cool J. J. Cool. Sabihin ko na yung pangalawang kabit. Baka pwedeng magbigay ng giraffe.
tagal pa ng 130 eh. Yung mga bata natin, 130. Travel, ano na travel? Isang giraffe lang, travel. O ganito na lang, sige, basta sabihin ko na yung pangalawang kabit, pero magbigay kayong gifts ha, promise. Tanong mo nga, ano, Don Robert. Ano? Tanong mo kung pag sinabi ko na yung pangalawang kabit, magbibigay na ba sila? Magbibigay ba kayo ng gifts sa pangalawa? Basahin mo. Yung tulongges. Tulongges. Ano yung Tulongges daw. Engot. Dali, meron pang isa dito hindi pa natutulog eh. Laos daw ako eh. Ba't kayo nanonood? Meron ba naman laos na pinapanood yun? Nagpupuyat pa kayo. Bakit kayo nag-aabang? Kaya nga. Ito na po, sasabihin ko na po at ang pangalawang kabit ko ay ang pangalan niya ay Frost. Frosty. Ready? 1, 2, 3, go! Frosty the Snowman. Na, 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 na. Teka, may nagbibigay ng galaxy. Bakit ang kabit parang Pasko sa Pasko yata? Ano? Ito si Clicky. Sabi, boss, magsisend ako ng galaxy. Check mo sa labas nyo. Wow! Uy, ano sa labas? Ba't sa labas niya send? Okay, so yun po yung I think TikTok ba yun? I'm not familiar with the social media niya, no? Pero hindi niya mismo binanggit yung whole name, no? Mga clues lang ba? So kayo nang humusga. Ilatag nyo ang inyong argumento, no? Naniniwala ba kayo kay Anjo Iliana na patungkol sa kanyang banat dito kay Tito Soto, the Senate President sa Senado? Okay? At usap-usap tayo sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito ha, para marami po ang makaalam. At sa mga first time dito sa Donmar TV, paki-subscribe. Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. And you will be updated dito sa everyday balita natin. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.